Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, pangangalaga sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan, prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paglagda sa guidelines para sa pagkakaroon ng Child Development Center sa mga LGU, sinaksihan ng Pangulo. Paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, tiniyak ng pamahalaan. PCG, mahigpit na minomonitor ang aktibidad ng research vessel ng China na namataan sa karagatang bahagi ng Palawan. Malacanang, binigyang diin na walang dapat ipag-alala ang mga Pilipino sa paghahanda ng AFP sa posibleng pagtaas ng tensyon sa Taiwan. At Finance Secretary Ralph Recto nanindigan na makatarungan ang paglilipat ng unused funds ng PhilHealth at iba pang GOCCs sa National Treasury, naturang hakbang makatutulong para makaahon sa utang ang bansa. Una sa ating mga balita, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa guidelines para sa pagtatatag ng Child Development Center sa mga lokal na pamahalaan. Layo nitong higit na mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng kabataang Pilipino. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Kenneth. Yes, Alan, mas mapagtutuunan pa ng pansin ang mga kabataan sa bansa matapos ngang mapirmahan ang isang joint circular para sa pagtatatag ng Child Development Centers sa bansa. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging saksi sa pagpirma ng joint circular sa pagitan ng Education Department at Department of Budget and Management. Layo nito na maging klaro ang guidelines o alituntunin para sa mga lokal na pamahalaan upang magtayo ng mga Child Development Center o CDC. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ang ekonomiya, pagkain, infrastruktura ang tinututukan ng pamahalaan. Kabilang din anya ang mga hakbang tulad nito na patunay na pinagtutuunan din ng pansin ang edukasyon sa bansa. Punto pa ng Pangulo, mahalagang matutukan ang early childhood development ng mga bata dahil ito ang magsisilbing daan para mas malinang pa ang kanilang kakayahan bago pa ang kanilang pagtuntong sa formal na edukasyon. Kaya naman sa bisa ng circular na ito, mas mabibigyan ng prioridad ang mga low-income barangays para magkaroon ng CDC. Muli namang binigyang diin ng Pangulo na maliit na bahagi lamang ng solusyon ang CDC. Kaya pinaiigting pa niya ang iba pang programa ng pamahalaan kabilang na ang First 1,000 Days of Life program para matutukan ang kalusugan, nutrisyon ng kabataan sa unang 1,000 araw. Gayon din ang supplementary feeding program at school-based feeding program. Samantala, Alan, hinimok naman ni Pangulong Marcos Jr. ang LGUs na gawin ang mga nararapat na hakbang para sa success ng programang ito. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente ng PTV. Ipinaliwanag ng Philippine Economic Zone Authority ang positibong epekto ng inaprobahang halos 59 billion pesos na investment sa unang quarter ng 2025 para sa mga Pilipino at sa ekonomiya ng bansa. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tinatamasa na natin ang bunga ng pagsisikap ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na ipromote ang Pilipinas para makahikayat ng mas maraming mamumuhunan. Sa katunayan, pumalo sa 58.9 billion pesos ang investment pledges nito lamang first quarter ng 2025. 294% na mas mataas yan kumpara sa 14 billion pesos noong 2024 sa kaparehong panahon. Lahat po ito, we have a very active president
is the best salesman for the country, actively promoting the Philippines to global investors. Isa na po ito sa tinatamasa po natin na benefits sa pamamagitan po ng PESA economic zones. Pagmamalaki ng Philippine Economic Zone Authority, mataas ang kumpiyansa ng mga investor sa Pilipinas dahil sa matatag na ekonomiya ng bansa. Kabilang rito ang mataas na gross domestic product natin, credit rating na A- at Purchasing Manager Index. Laking tulong din ang bagong batas na Create More na nag-aalok ng fiscal incentives sa mga mamumuhunan. Malaking bagay po ito kasi yung mga namumuhunan bago sila mag-locate sa isang bansa, tinitingnan nila hindi lang yung ease of doing business but pati yung cost of doing business. So kung nabibigyan mo sila ng fiscal incentives, mas nagiging viable po yung operations sila, lalo na dito sa bansa natin sa Pilipinas. Kumpiyansa ang PESA na sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, makakamit nila ang target investment ngayong 2025. Mula sa Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Tumaas sa higit 1.5 trillion pesos ang infrastructure spending ng bansa noong 2024. Mas mataas yan ng 8.9% kumpara sa naitala noong 2023. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Budget and Management, katumbas yan ng 5.8% na gross domestic product. Pasok din ang 2024 infrastructure spending sa target ng gobyerno na 5 hanggang 6% sa ilalim ng medium-term fiscal framework. Sinabi ng DBM, nakatulong ng malaki sa pagtaas nito ay ang mas pinabilis na pagpapatupad ng construction activities ng DPWH at direktang pagbabayad sa mga railroad project ng DOTR sa tulong na rin ng mga kaibigan nating bansa. Dahil sa mataas na infrastructure spending, inaasang aabot din sa 5.4% ang GDP sa susunod na taon. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa mga irrigator at mga magasaka sa bansa para ibayo pang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Pag-idiin ng House Leader, ang food security ay nangangahulugan din ng national security, kaya't dapat lang itong tutukan. May balitang pambansa si Meleles Moras ng PTV. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibayo pang mapalago ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa mga irrigator at mga magsasaka sa bansa. Sinabi ito ng House Leader sa ginanap na 2025 Nationwide NIA-IA Congress sa Laurel, Batangas na pinangunahan ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Eduardo Guillen. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng patubig sa pagsasaka, kaya personal daw niyang tututukan ang mga nakabinbing panukalang batas ukol dito. Kayong mga kasapi ng Irrigators Associations ay katuwang namin sa pagtataguyod ng food security ng ating bansa. At food security equals national security. Kaya sa Kongreso, tinuturing namin kayong mga frontliners ng food supply chain. Sa hiwalay namang pagtitipo ng Prosecutors League of the Philippines sa Pasay City, siniguro rin ni Speaker Romualdez na patuloy na susuportahan at palalakasin ng Kamara ang National Prosecution Service. Ito ay para na rin anya mapaigting pa ang justice system sa bansa. I feel a kinship with all of you. I may not have chosen the courtroom's path that many of you walk every day, but I understand and deeply respect the discipline and sacrifice and the silent courage it takes to pursue justice, case after case, day after day. Mula sa PTV, Meleles Moras para sa Balitang Pambansa. Ang Department of Justice at Bureau of Customs mas pinalakas pa ang mga hakbang para panagutin ang mga sangkot sa smuggling. May balitang pambansa si JB Santiago ng IBC 13. Sa gitna ng pangamba sa mababa conviction rate ng smuggling cases sa bansa, tiniyak ng Department of Justice o DOJ at Bureau of Customs sa Senate Committee on Ways and Means na may ginagawa silang hakbang para mapabuti ang pagpapatupad ng batas laban sa smuggling. Batay sa datos ng BOC at Bureau of Internal Revenue o BIR, mula 2018 hanggang 2025,
1,296 ang naitalang smuggling-related seizures ng BOC, kung saan 64 ang naihain bilang kaso. Sa mga ito, 8 ang naisampa sa korte at 2 ang nagkaroon ng pinal na desisyon. Samantala, sa panig naman ng BIR, 194 sa 1,636 na seizures ang nauwi sa kaso at 1 lang ang nahatulan. Iginit naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng mataas na conviction rate para tuluyang mapigilan ang smuggling sa bansa. Even though we raid 1, 2, 3, but we don't address the conviction rate. Tiniyak naman ni DOJ Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na ginagawa ng DOJ ang kinakailangang hakbang para mapalakas ang kaso laban sa mga smuggler. With respect to concrete actions taken by the Department of Justice, I would say that by issuing the policy of Department Circular number 20, directing the prosecutors to have a proactive role in terms of investigation, Your Honor. Dagdag pa ni Guhit, may mga pagsasanay din para sa mga investigador ng BOC at DOJ para mapalakas ang koordinasyon sa pagsasampa ng mga kaso. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Nanindigan si Finance Secretary Ralph Recto sa Korte Suprema na makatarungan ang ginawang paglilipat ng pondo sa mga unused funds ng PhilHealth at iba pang GOCCs sa National Treasury, lalo na't malaking tulong anya ito para makaahon sa utang ang Pilipinas. Biniyang diin ni yung piso ang minanang utang ng kasalukuyang gobyerno noong 2022. Kaya't ayon kay Recto, target ng pamahalaan na pababain ang fiscal deficit at utang ng bansa para hindi na ito maging problema pa ng susunod ng administrasyon. Sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, inatasan na pagsasama ng mga nasabing unused fund para pondohan ang mga prioridad ng programa ng Pangulo. Sa kasalukuyan, 60 billion pesos mula sa PhilHealth funds ang nailipat na, habang nakahold naman ang natitirang 29.9 billion pesos matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Pinaigting pa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino oras na tumama ang tinatawag na The Big One sa bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente ng PTV. Mas doble kayod ngayon ang pamahalaan sa paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One na lindol sa Pilipinas. Lalo pat niyanig ng malakas na lindol ang mga karatig bansang Myanmar at Thailand. Ang The Big One ay ang posibleng pagtama ng 7.2 magnitude earthquake o mas malakas pa. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na higit 20,000 na ang na-assess nilang structures. Nakatutok sila sa ngayon sa retrofitting lalo na sa Metro Manila para matiyak na handa ito sa pagtama ng The Big One. So as of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings na ito ay marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. Nagbibigay din ang DPWH ng technical assistance sa Transportation Department para masiguro naman ang structural integrity ng railway transits. Kailangan po nating makipag-ugnayan sa DOTR. Sila po yung namamahala ng MRT at LRT. Pero kapag hiningan po nila kami ng tulong para tulungan ng mga inhinyero nila at i-assess yung structural integrity ng mga infrastructure, including ports, airports, kami po naman ay handang tumulong. So, meron po silang sariling technical team. At minsan, humingi po sila sa amin, especially in the review of the plans at assessment ng kanilang mga infrastructure. Nakakalat na rin ang nasa 2,000 equipment ng ahensya. Gayun din ang kanilang iba pang quick response assets bilang bahagi ng kanilang contingency plan. Ang DOST at PHIVOLCS naman, pinaiigting pa ang nationwide simultaneous earthquake drill para mas maihanda ang mga Pilipino sa posibleng pagtama ng The Big One. Binigyang diin din ng OCD na hindi lang natatapos ang kahandaan sa pag-dock, cover and hold. Kailangan din matibay ang mga bahay at gusali para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nagsisimula yan sa local government unit na siyang nagbibigay ng building permit. Itatayo pa lang,
ang dapat talaga, sundin na nito yung strict provisions of the building code. Na kaya nitong matatag ito, sapat para kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily. Tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. Pinatitiyak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na magkaroon ng long-term solution sa paghahanda sa The Big One. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Puspusa ng paghahanap ng Department of Foreign Affairs sa 4 na Pilipino na nawawala dahil sa lindol sa Myanmar. May balitang pambansa si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. J. Mark? Inaasahang magsisimula agad ang Philippine Interagency Contingent na ipinadala sa Myanmar para tumulong sa search, rescue and retrieval operations doon. Ito ay makaraang kumpirmahin ng Philippine Air Force na nakumpleto na ang 2 batch ng Pinoy contingent na umalis sa bansa nitong Abril 1 at 2. Ayon kay Philippine Contingent Commander Lieutenant Erwin Diploma, walang sasayanging oras sa mga miyembro ng lupon dahil bawat sandali ay mahalaga upang makasagip ng buhay. Binubuo ang Urban Search and Rescue Team na mga kinatawan mula sa AFP, BFP, MMDA, DENR sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Habang magbibigay naman ng serbisyong medikal ang mga kinatawan ng Department of Health sa pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense. Samantala, nagdodoble kayo na ngayon ng Department of Foreign Affairs para mahanap ang 4 na Pilipino na inihinalang na trap sa gumuhong kondominium sa Mandalay City. Bukod sa iniisa-isa ng ating embahada ang mga bangkay na nakukuha sa naturang gusali, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ospital at mga local rescuer. Bagaman karamihan sa mga nare-retrieve sa kondominium ay wala ng buhay, umaasa pa rin ang DFA na buhay pa rin ang 4 nating kababayan. Mula sa Radyo Pilipinas, J. Mark Dagala para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang dapat ikabahala sa pahayag na AFP Chief Romeo Browner tungkol yan sa paghahanda ng tropa para sa posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan. Ayon kay Bersamin, matagal nang may mga paghahanda ang Pilipinas sa ganitong senaryo pero nilinaw niyang hindi tayo natutulog sa pansinan o pansitan at walang plano ang bansa na makipagdigma maliban kung direkta itong madadamay. Idinagdag din ng Malacanang na hindi ito indikasyon ng pagbabago sa posisyon ng pamahalaan pagdating sa tensyon sa rehiyon. Samantala, ikinatuwa ng Malacanang ang pag-aproba ng US sa pagbili ng Pilipinas ng 20 fighter jets na bahagi umano ng commitment ng Administrasyong Trump kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para palakasin ang depensa ng Pilipinas. Yung context nung kay General Browner making that statement is there should not be any alarm on the part of the Filipinos who look or see that interview because the Philippines has been preparing for the eventuality of an invasion. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Kaya yung context ng pagsasalita ni General Browner is just to announce something that we are prepared. As far as the details are concerned, I have no awareness of them. But the principle of it, no, that the Americans would give us the material for a defensive force, a defensive stance, that's okay because the details will be worked out still. But that is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Ironclad Alliance o ang matibay na relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Yan ang ibig sabihin ng pag-aproba ng posibleng pagbebenta ng Estados Unidos sa Pilipinas ng F-16 jets nito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Dr. Chester Cabalsa, ang founding president ng International Development
and Security Cooperation. Iginiit niya na bahagi ito ng pangako ni US Defense Secretary Pete Hegseth nang bumisita kamakailan sa bansa. Sa tanong naman kung saan manggagaling ang pondong gagamitin ng Pilipinas sa pagbili ng mga fighter jets, sagot ng eksperto, kung may pambili tayo, yes. Pero halimbawa, nakabili tayo ng mga ganyan, meron ba tayong mga sapat na facilities? Halimbawa na lamang yung complex, large aerodrome. Kung ito yung parang parking space ng mga itong mga mamahaling mga fighter jets na ito. So kailangan pa talaga, kasi ganito ang aking teorya habang nagmi-military modernization ka, hindi lang ito yung acquisition or yung purchase yung pagbili. Meron ka dapat din, inaayos mo rin yung mga facilities mo, yung processes mo, yung organization mo, kasi kailangan mo rin yung human resource. Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang mahigpit na pagbabantay sa Chinese research vessel na namataan malapit sa Aborlan, Palawan. Narito po ang report. Patuloy ang pagmamonitor ng Philippine Coast Guard o PCG sa Chinese research vessel Hongsang na namataan 58 nautical miles sa Aborlan, Palawan mula kahapon ng umaga. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, nagpadala na sila ng aircraft habang patuloy radio challenge sa naturang Chinese vessel. As of this time, they're not responding. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area if they're doing so. Giit ni Tariela, ngayong araw rin ay maglalabas sila ng assessment sa ginagawang monitoring ng PCG. Tinitiyak naman nila ang kahandaan ng kanilang hanay sakaling kailanganin ng mga kalapit bansa ng tulong bilang bahagi ng humanitarian mandate. Para sa amin, regardless, whatever your nationality is, if you need help, Coast Guard as an organization has a humanitarian mandate, and it will not prevent us, our issue with China, it will not prevent us in rescuing them as well. Sabi pa ni PCO Yusek Claire Castro, walang dapat ikabahala ang taong bayan sa pagiging handa ng ating sandatahan, lalo pat maigi ang pagiging handa sakali mang tumaas pa ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Sa mga ganyang contingencies, kung magaganap, lagi po tayong handa. Katulad po ng sinabi ni AFP Romeo Browner, lagi tayo dapat handa sa anumang contingency. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayo. Sabi rin ng Malacanang, ang naturang pahayag ng AFP kamakailan ay isang paalala lamang para sa kahandaan ng ating bansa. Anumang mangyari, marapat din daw tandaan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga Pinoy sa Taiwan, na handa ang pamahalaan na tumulong anumang oras para sa kanilang kapakanan. Mula sa IBC 13, Princess Jordan para sa Balitang Pambansa. Pangunahing nakatutok ang Forest Products Research and Development Institute ng Department of Science and Technology o DOST sa pagtiyak sa kalidad ng papel na gagamitin sa eleksyon matapos silang atasan ng COMELEC. Ayon kay FPDRI, Senior Research Specialist Amy Beatrix Habon, kasama sa election-related paper products na kanilang sinusuri ang mga multi-form folder, paper, seals at iba pa. May testing laboratory ang FPDRI na pasok sa international standards. Gamit ito ay kanilang nasusuri kung ang isang papel ay pasok sa sinusunod na pamantayan. Ang pasilidad na ito ang ginagamit para sa mga sumasali sa bidding ng COMELEC. Una nang sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa pagsiguro na pasok sa standard ang isang papel na tutulong ito para sa maayos at may integridad na eleksyon. Quality assurance po, kumbaga. Quality assurance. Ina-assure natin na nasa international standard yung ating mga gagamitin. Kagaya po ng mga thermal papers na ipinapasok sa machines, dapat po tama rin ang weight, tama ang thickness, at saka brightness po niya. Tutulong sa pagpapatupad ng election checkpoints ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Ito'y para matiyak ang pagiging pantay sa lahat ng uri ng mga sakyan, motorsiklo man o four-wheel vehicles, lalo't
umiiral din ang gun ban ngayong election period. Kasunod na rin ito ng road rage incident sa Antipolo City na nauwi sa Pamaril, kung saan nasawi ang isa sa mga biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa ulo. Pinuri naman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang mabilis na pag-aresto ng pulisya sa SUV driver na suspect sa Pamaril na ngayon ay nakakulong na sa Antipolo City Police Station at nahaharap sa reklamong murder at frustrated murder. Nagsagawa ngayon ng on-site donation drive ang Department of Social Welfare and Development. Layon nitong malaman ng mga empleyado kung paano gamitin ang online system na may kinalaman sa mga donasyon. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Noel! Princess, nandito ako ngayon sa lobby ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa Quezon City dahil ngayong araw isinasagawa ang on-site drive campaign para sa kanilang Kaagapay portal. At katunayan dito sa likuran ko, Princess, mayroon dito isang table kung saan dito magtatanong yung mga empleyado ng DSWD kaugnay sa Kaagapay portal. At mayroon din ditong piniplay na isang video kung saan dito naman makikita kung paano nila i-navigate yung ang Kaagapay portal. Nandito rin yung mga payment partners ng Kaagapay portal kung saan sila ay dito nila magtatanong kung paano nga ba sila makakapag-donate through cash. At nandito rin yung Land Bank, nag-iisang bangko na kapartner ng Kaagapay portal. Sila rin ay magbibigay ng orientation doon sa mga empleyado kung paano nila ipaprocess yung kanilang payment. At mayroon din dito kung Princess, kung mag-donate ng in-kind, nandito rin yung carrier partner ng Kaagapay portal. Dito rin sila mag-inquire kung paano nila maipapadala directly yung kanilang mga donation. Princess, yung doon sa Kaagapay portal, merong tatlong pwedeng pagbigyan ng kanilang mga donations. Ito ang isa, ang DSWD, at pwede rin doon sa mga non-organizations, mga foundations na nagbibigay ng tulong dito sa iba't ibang organisasyon dito sa bansa, at pwede rin direktang tumulong sa LGU kung sakaling mayroong mga sakuna. At Princess, itong activity na ito ng DSWD ay magpapatuloy hanggang sa mga eskwelahan para magbigay ng impormasyon tungkol sa Kaagapay portal. Kahit nga yung mga government agency ay gagawin din ito, at kahit yung mga private entity ay gagawin din itong campaign na to para magkaroon talaga ang lahat ng Pilipino ng information at maging aware tungkol sa Kaagapay portal para sa oras ng sakuna ay madali sila makapagbigay ng kanilang mga donasyon. Princess? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV. 3,000 miyembro ng 4Ps ang lumahok sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas Job Fair. Isinagawa ang naturang job fair sa Dasmariñas, Cavite, na layon pong tulungan ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na makahanap ng disenteng trabaho. Sa ilalim yan ng programang ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 41 lokal na kumpanya na nakibahagi at nag-alok ng tulong at 3,000 at 600 bakanting posisyon. Tanggap sa trabaho on the spot ang ilan sa mga nag-apply at nakatanggap ng 5,000 pisong pre-employment gift. Bukod dyan, namahagi rin po ang Department of Social Welfare and Development ng 1,000 piso o ilang 1,000 pisong ayuda sa mga benepisyaryo, habang ang Department of Health ay naghatid ng libreng medikal na serbisyo. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!